Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 4. Panalangin ng pagpupuri. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa bang aking katatakutan? Si Yahweh ang umuog ng aking buhay. Sino po bang aking kasindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga, mabubuhay lamang sila at magpariwara. Kahit sang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakay man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at do'y humingi sa kanya ng patnubay. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ng aking paglalahad ngayong gabi, sa Kabanata 27, sa aklat pa rin po ng mga awit, talata 5 hanggang 6, ito po ang nakasaad. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan. Habang mga handog ko'y niaalay, aawitan ko si Yahuwah at papupurihan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at magpasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin yan mula sa libro ng Salmo chapter 27 verses 7 to 10. Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Kahabagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Panginoon, hinihipo niyo ang aking puso na lumalapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Huwag niyo po akong pagtaguan. Ako na alipin niyo ay huwag niyong itakwil dahil sa inyong galit. Kayo na laging tumutulong sa akin, huwag niyo akong iwanan at pabayaan. O Diyos na aking tagapagligtas, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 27, verse 11 to 12. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya, na kung lumulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isa pong mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo nga po ay nasa Psalms 27. Ang ating pong babasahin ay 13 to 14. Sasabi po dito, ako'y naniniwala na aking makikita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at patibayin mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. So dito makikita po natin, ayon po dito sa psalmist, ako'y naniniwala na aking makikita ang kabutihan ng Panginoon. So dito makikita po natin yung psalmist talagang nagpapahayag po siya ng kanyang pag-asa doon sa kabutihan ng Panginoon. Sa kabila ng nandun palagi yung psalmist sa mga panganib, sa kabila ng nararanasan ng psalmist na si David, yung iba't ibang klase ng panganib sa mga kaaway, andun pa rin yung kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon na yung Diyos ay kikilos doon sa kasalukuyang sitwasyon ng kanyang buhay. So dito ipinapakita dito no psalmist na si David yung kakayahan ng Panginoon na gawin yung kabutihan sa kanyang buhay, sapagkat talagang yung tunay na pananampalataya, ito po ay nakakakita ng kabutihan ng Panginoon sa kabila ng ang dami ng kanyang mga kaaway. Nandun po yung kanyang pananampalataya na talagang matibay, sapagkat yung Panginoon ay andyan na lagi mabuti sa kanya. So dito pinapakita din na
yung sa Psalmist, no, naniniwala, no, si Haring David na sa mismong sitwasyon ng kanyang buhay ay andyan talaga yung tulong ng Panginoon, na ibig sabihin ang Panginoon ay kumikilos sa kanyang buhay, kung kaya't nakita niya na anumang harapin niya mga problema, anumang sitwasyon at kalagayan, andyan pa rin yung tulong ng Panginoon. At dito sa 14, sabi niya, maghantay ka sa Panginoon at magpakalakas ka at patibayin mo yung loob, o maghantay ka sa Panginoon. So, yung paghantay po sa Panginoon ay talagang hindi po ito isang katamaran. No? Ito po ay isang pagtitiwala sa Panginoon, na talagang yung Panginoon ay tapat, no? At kailangan mong antayin, no? At sapagkat yung Panginoon ay hindi po yan ma-delay, no? Ang paghihintay po dun sa Panginoon ay ito po isang pagsasanay at pagtitiwala sa Panginoon, na ang Panginoon ay andyan palagi, no, sa saktong panahon, at hindi, kumbaga yung paghihintay ay hindi po ito mawawala ng saysay. So makikita po natin dito sa Psalmist ay grabe po yung pagtitiwala niya sa Panginoon, na talaga andun yung kanyang paghantay, andyan yung alam niya yung katapatan ng Panginoon na siya ay tutulungan, no? Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon, sapagkat yung Panginoon po ay kaya niyang gawin yung mga bagay na imposible, no? Kaya kapit lang po tayo sa Panginoon, sapagkat yung Panginoon lang po ang tanging tagapagligtas, ang tanging pwedeng mag-alis sa atin at pwedeng mag-secure sa atin sa anumang klase ng pagsubok. At nakita po natin dito sa buhay ng Psalmist na si Haring David, yung patuloy na umaasa sa Panginoon, ay talagang nandun po yung garantiya na ang Panginoon ay darating. Sa puri po muli ang Panginoon, and God bless everyone.